tingnan natin. Ang topic natin ay patungkol sa inawit natin about the Holy God, ang banal na Diyos. At yan ay mababasa natin sa unang Pedro, Kabanata 1, talatang 15 hanggang talatang 16. Ano ang topic natin? The Holy God, ang banal na Diyos. Yun pa man din ang topic natin. The Holy God, ang banal na Diyos. Anong sabi ng 1 Peter chapter 1, verses 15 to 16? But as He who called you is holy, you also be holy in all your conduct. Since it is written, you shall be holy, for I am holy. Wow. Ang tumawag sa inyo ay banal, so dapat kayong magpabanal, maging banal sa lahat niyong gawi o sa lahat ng inyong mga behavior o sa inyo pong pamumuhay. Since it is written, sabi ng Diyos, you shall be holy, for I am holy. Yan pong kinote na yan ni Apostol San Pedro ay hango sa matandang tipan sa aklat ng Levitico po yan. Nasa Book of Leviticus, chapter 7, verse 20, or chapter 20, basta Leviticus chapter 7 nata yan, verse 20, o Leviticus chapter 20, verse 7. Nariyan po yan. Ngayon, ito pong pagiging banal ng Diyos ay isa po sa napakagandang katangian ho niya. Sapagat ang ating theme is about the unique God, ang Diyos na kakaiba, ang Diyos na walang kaparis, ang Diyos na walang kapantay. Wala kang pwedeng ihambing sa Kanya. Kahit sino mang Diyos ang iharap ay hindi uubra sa katangian ng Diyos na ito. At isa po sa napakagandang katangian ng Diyos na ating pinaglilingkuran, siya ay banal. Merong 19 world religions, no, sa buong sanlibutan. 19 major world religions. And these 19 world religions are subdivided into 270 faith organizations. At dito, kapatid, may kanya-kanyang mga Diyos. Ito pong mga world religions na ito. Kahit ihambing mo ang isa sa mga Diyos nila, ay hindi kayang ipantay sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Sapagkat ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay banal. The Lord, the God that we are serving is a holy God. At kailangang maunawaan at maintindihan natin, ano ba ang ibig sabihin ng banal o ng holy? God is holy. Kailangan maunawaan mo yan dahil nagpapakilala ang Diyos sa binasa natin kay San Pedro na sinasabing, magpakabanal kayo dahil ako ay banal. So, yung followers ng Diyos ay dapat, kung ano ang Diyos, ganun din dapat pala ang mga tagasunod niya. Hindi po pwedeng ang tagasunod ng Diyos iba doon sa katangian ng sinusundan nila. Kaya ipinakilala sa atin ngayon that God is holy. And what is the meaning of God is holy? Anong ibig sabihin na ang Diyos ay banal? May tatlong kahulugan ang salitang holy o banal sa Tagalog. Ang una po, kapatid, na ibig sabihin ng holy, it means special or unique. Pag sinabing special, siya ay kakaiba, nakahihigit sa iba. Pag sinabi kang, you are my special friend, nang inintroduce ka, this is my special friend. Marami siyang friend, pero ikaw ang kakaiba sa lahat niyang kaibigan. Di ba? Pag sinabing ikaw ang kanyang special someone, ba ikaw ang umaangat kesa doon sa ibang taong mahal niya. Ibig sabihin, ikaw ang on top of these people who are loved by this person. Ikaw ang mahal niya. No? Pinakamahal niya. O, dito ngayon, kapatid,
Ang kahulugan ng holy ay special. Therefore, God is a special or unique being. Ang Diyos ay special o kakaibang, may kakaibang pagkatao ang Diyos. At bakit special ang Diyos? Sapagkat kung inyo pong kikilalanin ang Diyos na ating pinagriringkulan, ang ating Diyos ay eternal. Meaning, walang pinagmulan at wala ring katapusan. God has no beginning and He has no end. Ganyan ang Diyos. Hindi siya isang laruan, hindi siya isang idea lamang ng tao, kundi God really exists and He is eternal, a powerful God. Sabi nga sa awit, wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Ganyan po ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Wala siyang katulad. Espesyal ang ating Diyos. Bakit wala siyang katulad? Dahil sino ang Diyos na eternal? Wala po. Magsaliksik ka sa 19 world religions, makikita mo na wala sa mga Diyos nila, sa mga relihiyong yun, ang sinasabing eternal o wala pong pinagmulan at wala ring katapusan. He is sovereign Lord. Okay? Ngayon, ang ikalawa, God is holy, God is special. Teka muna, wala pa po tayo dyan. Ano pa ako? God is special, God is unique being because He is present everywhere. We cannot hide from Him. Saan kayo makakita? Ang Diyos nasa lahat ng dako. Samantalang ang India, no, ang bansang India, meron silang 33 million na mga Diyos-Diyosan. At isa sa mga Diyos-Diyosan nila ay ipis. Mga iba ron, daga. Huwag mong sabihin ang daga is present everywhere. Makikita natin maraming daga sa iba't ibang lugar. But it doesn't mean ang daga ay present everywhere. Amen po ba? Isa sa mga Diyos nila ay yung Karabaw. Tama ba? Karabaw. Sa Tagalog ng Karabaw ay kalabaw. Yung R, ginawang L. Parang sa Pampanga, di ba? Minsan yung H, nawawala. Di ba? Yung H nawawala. So, ganun sa India. Pati mga hayop, sinasamba ho nila. Pero it doesn't mean, makikita mo ang kalabaw sa Pilipinas, makikita mo sa Thailand, sa ibang mga bansa, everywhere ang Diyos. Hindi po. Ang pagiging everywhere ng Lord, ibig sabihin, walang makaliligtas sa paningin ng Diyos. Saan ka man magtago, kita ka ng Diyos. Saan ka makakita ng ganung Diyos? Special siya, unique. That's why God is holy. Kayong inaawit natin, and I cry, holy, holy, holy God, how awesome is your name. Holy, holy, holy God. Tingnan nyo, binabagit natin, holy, holy. Kasi, special siya na Diyos. Kaya when we say God is holy, God is special. Hindi lamang special sa paningin ng tao, special sa iyong puso. Sapagkat bakit sa special? He is the eternal God. He is the powerful God. He is present everywhere. Ano nga ang sabi ng aklat ng Jeremiah, kung babasahin po ninyo? Ako ba ay Diyos lang sa malayo at hindi sa malapit? Sabi ng Diyos sa mamagitan ni Propeta Jeremias. May makapagtatago ba ng sino man sa akin? Sabi, walang makapagtatago sa Kanya. Alam niya ang kinaroroonan natin. Alam niya kahit magtago ka sa dilim, walang dilim sa Diyos, lahat ay liwanag. Ganyan kakapangyarihan at kayunik
ang Diyos sa ating lahat. So, ibig sabihin, kakaiba siya. Ngayon, ano yung sabing, be holy, sabi ng Diyos? Okay, makinig ka ha. Pasok naman tayo sa atin naman. Kasi, inintroduce ko, God is holy, He is special. Sinabi ng Diyos, ngayon, be holy. Sinasabihan niyang be holy, yung mga taong sumusunod sa Kanya. Be holy, for I am holy. Anong ibig sabihin? Be special. Be unique, for I am unique. So, yung mga sumasampalataya sa Kanya, dapat matulad din sa Kanya. Hindi matulad na tayo maging eternal na katulad ng Diyos. Kakaiba po yung pagiging eternal ng Diyos. Walang paris at walang kupas po yun. Kakaiba po yung pagiging present everywhere. Kasi, limitado po tayo. Nasa katawang lupa po tayo eh. Hindi po tayo tinatawag na spirit being lang at wala tayong katawang lupa. Tayo po ay nakakonfine sa katawang lupa, bagamat we are spirit being, but confined in a physical body. Pero ang Diyos, hindi siya nakakonfine sa physical body. There was a time that He was confined in a physical body in the person of Jesus Christ. Pero tapos na yon, bumalik uli as spirit being ang Panginoong Jesucristo. Pero tayo ngayon ay nakakonfine sa physical body. So, hindi natin po pwedeng pantayan ang pagiging eternal at present everywhere ng Diyos. Saan tayo po pwedeng, kapatid, na maging unique at maging special na katulad ng Diyos? Alam nyo, mga kapatid, dito po ay inyo pong makikita, okay, ang pagiging unique. What does it mean to be like a holy God? It means to live as a special being as well. Example natin, kapatid. Kailangang mabuhay tayo unique or different from others. Kailangan ibang-iba ang pamumuhay mo kesa sa ibang tao. Kaya kung nagsiserve ka sa office, ibang-iba ang iyong ginagawang paglilingkod. Na lamang born-again Christian ka, follower ka ng God is holy. Iba siya magtrabaho. Lalo na pag nagtrabaho yan sa loob ng church. Kakaiba yan. Amen po ba? Kung nagtrabaho ka sa secular, ikaw, kapatid, ang head and not the tail. You are always on top and never at the bottom. Ganun, kapatid, ang trabaho ng isang taong tagasunod ng Diyos na banal. Kasi, unique ka eh. Kakaiba ka. At siyempre, how much more kung ang paglilingkod mo sa Diyos ang pag-uusapan. Best ang ibinibigay mo. Amen po ba, mga kapatid? Unique, you are different from others. Hindi mo pinababayaan ang pagpapagamit mo sa Panginoon. Nandyan ang handa kang magsakripisyo para sa Diyos. Handa kang magsacrifice for the Lord. Di ba? Naalala ko si Sister April Versosa nung gabi. Nagkaroon kami ng meeting ng division heads. Dumating siya, medyo late na. Kitang-kita mo sa kanya, parang antok na antok. Galing sa opisina, pagod na pagod. Yung pala, babiyahe pa pala papuntang Dasmariñas, Cavite. Para dun uuwi. Pero, umatin pa ng meeting para pag-usapan ang mga problems na kailangang ayusin sa simbahan. Is that best? Amen? Dapat nagre-rest ka na, pero magsasacrifice ka. He's different. She's different. Kasi yun ang gusto ng Diyos. Unique ang bawat isa sa atin. Kakaiba ang paninilbihan mo sa Diyos. Paglilingkod mo sa Panginoon, ibang-iba ka. Katulad nito, kapatid, sa Numbers chapter 14, verse 24. Nasabihan si Caleb. Ang sabi, but because my servant Caleb has a different spirit and follows me wholeheartedly. Ganyan pala, kapatid eh. Ang sinasabing you are different from others. You follow God wholeheartedly. Sinusunod mo ang Diyos ng buong puso and you are unstoppable in following the Lord. Amen?
At ano ang sabi ng Diyos sa kanya? And I will bring him into the land he went to, and his descendants will inherit it. Siya yung tatanggap ng pangako ng Diyos patungkol doon sa pinangako niyang promised land, a land flowing with milk and honey. So dito kapatid, different ka kasi sa iba. Yun po ang pagiging holy. Sabi ng Diyos, magpakabanal ka din. Yung pagiging banal, live a different life from others. Ibang-iba ka, maging sa loob ng tahanan ninyo. Ibang-iba ka dahil isa kang follower ng Diyos na banal. Dapat makita sa iyo, kakaiba ka kesa sa kanila. Papasok ka sa school, ibang-iba kang estudyante kesa sa mga classmates mo. Magtuturo ka, isa kang teacher, ikaw ang different teacher from all the teachers doon na nagtuturo sa school na yon. Papasok ka sa opisina, ikaw ang pinaka-kakaibang empleyado o ikaw man kapatid ay isang manager, grabe, kakaiba kang manager. Hallelujah. Ikaw man ay isang employer, ay ikaw ang sa lahat ng employer, you are different from other employers. Namumukadkad ka, meron kang isang katangiang, wala ang marami. Anong katangiang yun? You follow the Lord wholeheartedly. Sinusunod mo ang Panginoon ng buong puso. Ibang klase ka. Sabi mo sa katabi mo, ibang klase ka. Kaya dapat naunawaan natin ang inaawit natin. For I cry, holy, holy, holy God. But holy, holy, holy God. Hindi mo alam sinasabi ng Lord, ikaw din, mabuhay ka rin sa holiness. Maging holy ka din. Paano paraan magiging holy? Maging kakaiba ka. Kapansin-pansin ang pagkakaiba mo sa iba. Hindi dahil sa physical. Hindi physical ang tinutukoy dyan. Ibang-iba ang iyong ipin, ibang-iba ang iyong buhok, ibang-iba ang iyong kilay, ibang-iba ang iyong pilikmata. Hindi po ganun. Hindi po physical yung difference na sinasabi dyan. Yan po kapatid ay mga karakteristik na nakikita sa iyo. Amen kapatid. When all others give up, ikaw never give up. Gumibab ang iba pero ikaw hindi ka kailan gumi-give up. At sasabihin sa iyo, ibang-iba ka. Yung iba sumuko na. Yung iba tumaob na. Yung iba nagbagsakan na. Nananatili kang nakatayo. Why? Because I follow the Lord wholeheartedly. Palakpakan natin si Lord. Yung iba, ayaw na. Ito na raw ang huling dalo nila sa church. But you remain. Why? Because you are different. You are holy in the eyes of God. You are a special, a unique believer of the Lord Jesus Christ. Amen, mga kapatid. Okay. Ngayon, ang ikalawang kahulugan ng tinatawag nating holy. God is holy. Meaning, holy means consecrated. Ang consecrated, ibig sabihin set apart. Ibinukod sa iba. Inihiwalay. Inihiwalay. Parang ganito, naghihiwalay tayo. Diba? Kung maglalaba ka, at inihiwalay mo yung decolor doon sa puti. Bakit mo hinihiwalay? Kasi baka naman pag pinagsama mo at naglaba ka, makukulayan yung puti. Di ba? Tama ba yon? Tama ba ako? Mga nanay at mga naglalaba rito at mga naglalaba-labahan. Naglalaba-labahan. Tama ba ako? Okay. Hinihiwalay. Ganun din po. Hinihiwalay. Okay? Ngayon, if the meaning of holy is to consecrate, God, pag sinabi pa lang, God is holy. God is a consecrated one. Ang Diyos pala kapatid, ay hinihiwalay niya ang sarili niya. Tignan natin kapatid, ang halimbawa ng Book of Isaiah, chapter 54, verse 17. Sa Isaiah chapter 54, verse 17.
Tingnan ninyo, ibang klase mamuhay ang Diyos. For this is what the high and exalted one says. He who lives forever, whose name is holy. Alam niyo po ba ang Diyos, ang kanyang pangalan pala? Nung last Sunday, sino nandito last Sunday? Anong pangalan ng Diyos nung last Sunday? Jealous. Ngayon naman, anong pangalan ng Diyos? Holy. Okay. Bakit siya tinawag na holy? Anong sabi niya? I live in a high and holy place. Siya ay nabubuhay sa pinakamataas at banal na lugar. He separates himself from sinful things. He separates himself from evil. He separates himself from every filthiness. Lahat ng karumihan, lahat ng kasamaan, hinihiwalay niya. Kaya I live in a high and holy place. Nakadun siya, tumitira sa mataas na dako, sa isang dakong banal. Hallelujah. He lived separate from evil. He lived in a place where there's no presence of evil and there's no presence of sin. Ganon ang Diyos. Sabi niya, I live in a high and holy place. Ang sabi ng Diyos, live like me. Sabi ng Diyos, live like me. Mabuhay kang katulad ko. Anong sabi niya? Be holy, for I am holy. So, ibig sabihin ng be holy, for I am holy. Maging consecrated din ang buhay mo. Humiwalay ka din, katulad ko, sa mga bagay na masasama, sa mga bagay na karumal-dumal, sa mga bagay na kasalanan. Ihiwalay mo ang sarili mo. You know, pag atin pong tinignan, ang ibig sabihin, kapatid, ng to live a consecrated life, next slide, what does it mean to be like a holy God? Anong ibig sabihin na tayo'y tumulad sa banal na Diyos? Maging banal ka rin. To live holy like God means to live a consecrated life. Ano ang ibig sabihin ng to live a consecrated life? Mamuhay na hiwalay sa iba. To live a consecrated life is like God. God lives in a high and holy place. Ganun din tayo dapat. Mabuhay tayo sa isang mataas na dimension na kasama ng Diyos. Avoiding to associate with sinful things or evil things. Kailangan mamuhay tayo sa itaas. Huwag kang mamumuhay, kapatid, ang style mo ay nasa ibabaw ng mundo. Mamuhay kang nasa itaas ka. Bakit po kamo? Sapagkat dito po, kapatid, sinasabihan tayo na huwag tayong mamuhay sa lower dimension, which is this lower dimension, tinatawag nating being earthly minded. Pagiging makasanlibutan na pag-iisip. Kasi ang kalooban ng Diyos, tayo po ay mabuhay sa mataas na kalagayan kung saan, kapatid, ay maging heavenlies ang atin pong isipan. Sa aklat ng Ephesians chapter 2, verse 6. Ito, hindi alam ng marami ito. Nababasa yan, pero hindi naintindihan ang binabasa. Ang sabi ng Ephesians 2:6, and God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realms in Christ Jesus. Tatanungin kita, saan ka nakaposisyon ngayon? Base sa Ephesians 2:6. Saan ka nakaupo? Pwede masabi mo, dito. Nakaupo ako ngayon. Teka muna. Ang tinutukoy dyan, yung espiritu mo, saan nakaupo? Nandun ka, oh.
Uy, kalibitin mo katabi mo. Uy, sabi mo, uy, alam mo kung saan ang position mo? Nandun ka sa taas. Kasama ka ni Christ. Ang nandito sa lupa ay ang katawan mo. Pero ang espiritu at kaluluwa mo, nandoon. That is your position. Yun ang pwesto natin. Tayo ay kinakailangan mamuhay into higher dimension ng ating buhay. Spiritual, heavenly realms, kapatid, ang ating pamumuhay. Ang tawag doon ay consecrated life. Katulad si Lord, I live in a high and holy place. Doon yun. So, kinakailangan kasama ka din ng Diyos na doon ka rin mamuhay sa taas. Dahil nakaupo ka doon. Ang katawan mo nasa mundo, pero ang spirit at kaluluwa mo nandoon sa taas. Eh, ang problema, ang espiritu at kaluluwa mo, dito ka namumuhay eh. Mali. Katawan mo lang ang nandito sa lupa, pero ikaw ay nasa taas. Eh, ang sabi ng Biblia, kapatid eh. Hindi po ba? Bagamat nasa mundo ang katawang lupa natin, pero ang ating espiritu ay namumuhay in higher dimension sa papanong paraan. When we become heavenly minded. Ito ang pamumuhay ito ang consecrated life eh. Pag ang isip mo nagiging makalangit. Pero pag ang isip mo makakwarta tuloy. Makapera tuloy. Pag ang isip mo, kapatid, ay makalupa. Lagi nakasentro sa lupa. Nandito lahat sa mga bagay ng mundo. You're not living a consecrated life. You're living in a lower dimension of life. At ang plano ng Diyos, mamuhay tayo in a higher dimension of life wherein ang mind natin ay spiritually minded. Yun ang totoong consecrated. Kaya kahit nandito ka sa mundo, sige nga, ang pagbabasa ba ng Bible ay earthly minded o spiritually minded? Ang pagpapasting ba ay earthly minded or spiritually minded? Oh, yung mga yan ginagawa yan, ang tawag niyang consecration yan. Pag oras na nagbasa ka na ng Bible, kinoconsecrate mo ang sarili mo, ang pamumuhay mo, nakaupo ka doon sa taas. Wala ka rito sa lupa. Ang katawan mo lang ang nasa lupa, pero ang espiritu at kaluluwa mo nandoon sa heavenly realms. Pag nag-fasting ka, kapatid, announcement ako sa inyo, may good news ako sa inyo. Magkakamatayan na. Pagdating sa larangan ng gawa ng laman. Bakit? May fasting tayo, 6 na araw yan. Ako yung iba, sumimangot na, 6 na araw. 6 na araw na hindi ako makakain. No? Mamaya may announcement naman yan eh. Paano gagawin yan, kapatid? No? Okay. So, yung ganong gagawin, aakyat ka sa taas. Yun po yung consecrated. Kasi akala ng consecrated, hindi lang paggawa ng, hindi ka makikihalubilo lang sa ibang tao. Hindi po. Ang consecrated, yung iyong spirit and soul ay nakaupo doon. Wherein, ang mind mo ay nakasentro sa mga spiritual at heavenly things. That is consecrated. Sana naintindihan ako ng iba. Okay? Ngayon, ang tanong ay bakit kinakailangan natin na tayo ay tumira sa taas? Kailangan mabuhay tayo na nasa taas. Ito ang problema po kaya tayo naaatake ng mga snake. Marami pong ahas sa mundong ito. Kaya si Eva at Adan ay inatake ng ahas. At sino ang ahas? Si Satanas. Pag binikas mo ang ahas, sa wikang Pampanga, aas. Walang AIDS. Maraming aas. Okay? So, maraming snakes, maraming cobra na naglipa na sa daigdig. Mapanganib po yan. At kailangan ho natin, kapatid, na tayo ay mamuhay consecrated sa itaas. Bakit? Kasi po, kung kayo po ay
Sino ang climber dito? Yung umaakyat po kayo sa bundok, mahilig umakyat sa bundok. Pagka ang hobby mo pala ay mountain climber ka, hindi po pwedeng basta ka nalang aakyat sa bundok. Kailangan mag-aaral ka, mag-google ka, magre-research ka. Ano ang benepisyo ng pag-akyat sa mga bundok, yung mga mountain climber? Alam niyo po, mariresearch niyo yan na meron palang tinatawag na invisible snake line. Hindi nakikita, imaginary snake line where snake cannot live or touch yung mga mountain climber. Next slide natin, Brad, says, ay, wala yun? Ba't yan na? Yan. There is an invisible snake line where snake cannot live nor touch us. Safe na ang mga mountain climber kasi akala ninyo, pagdating sa bundok, walang ahas doon. Maraming ahas din po doon. Kaya lang, mapipil ng safe ng mga taong umaakyat sa bundok na feel na sila na hindi na aabot ang snake doon. Kasi there are certain altitude o yung taas na hanggang doon lang ang snake tumira. Pag lumakpas na sila doon sa sinasabing taas na yon, hindi na nila kayang mabuhay pa. Mamamatay ang snake. Kaya meron lang talagang certain na level lang ng altitude na nandun sila nag-i-stay. Ngayon, kapatid, sa atin, marami sa atin nakakagat ng cobra. Spiritually speaking, ng snake. Kasi, hindi ka umaakyat sa pinaka-itaas. Hindi ka nagko-consecrate. Dapat umakyat ka ng umakyat sa iyong spiritual na pamumuhay para hindi ka maabot ng snake at ikaw ay hindi matuklaw. Dahil pag ikaw ay naroon na sa tinatawag na heavenly realms, seated with Christ, hindi na umaabot doon ang snake. Hindi nila kaya nilang mamuhay doon. Kaya you are safe. Kaya maraming Christian, biktima ng snake bite. Natutuklaw sila ni Satanas. Yung kamandag ni Satanas, nakakagawa sa kanilang buhay. Dahil hindi sila nabubuhay sa higher dimension ng kanilang pamumuhay. Hindi sila nagko-consecrate sa Lord. Kaya oras na ikaw ay gumawa ng fasting, nagbabasa ng Bible at nagpipray, you consecrate yourself. Umaakyat ka, kapatid, kung saan ang espiritu mo, kung saan nakaupo, doon sa sangkalangitan kasama ni Kristo, umaakyat ka na doon, kapatid. At hindi maaabot yun ng snake. Hindi ka aabutan ng snake. Hindi ka po pwede matuklaw ng snake. Kaya protected ka. Amen, mga kapatid. Kaya living in a consecrated life is our safe place. You disassociate yourselves sa mga bagay na sinful. Sa mga bagay ng mundong ito. Hinihiwalay mo ang sarili mo. Mamaya pa yan. Huwag mo kapag madaliin, sis. Okay? Napaka-importante po yan. Nakarinig na consecrate sa akin, pinunos agad yun eh. Okay, mamaya-maya pa. Yan ang kasunod eh. Okay? So, pinag-uusapan muna natin dito yung snake line na sinasabi. So, all truth are not or parallel. All truth are parallel. Kung paano sa mga mountain climbers, bago sila mag-involve sa pag-akyat sa mga bundok, nag-research sila, ano ang kailangan proteksyon na ano nila, meron dapat silang abutin na certain kind of altitude, sabi ng mga scientists, para wala na doon, kahit mahiga sila, kahit kahuyan pa yung bundok na yon, pero may certain altitude na kung saan ay hindi na pwedeng mamuhay pa ang snake, hindi sila kayang abutin ng snake doon.
safe sila kahit mahiga sila sa mga damuhan, kahit mahiga sila sa mga puno dahil yung taas na yun hindi na kayang abutin ng snake. Protected ka. So, yung ganoon kapatid, ilapat mo sa Ephesians 2:6. God raised us up and seated us with Him in where? In the heavenly realms. Nandoon ka. Kaya ang katawan mo lang ang nakaupo ngayon. Ang espiritu mo nasa taas. Mamuhay kang as if ikaw ay nasa taas. Huwag kang mamuhay na ayon sa katawang lupa mo na nandito ka sa mundo. Mamuhay ka as if you are there, seated with Christ. Hindi nagloloko ang Bible. Ephesians 2:6 yan. Tayo lang ang nagloloko. Pero ang Bible, never tayong lokohin. Ang position mo, nandun ka sa taas. So ang pamumuhay mo pala dapat, laging consecrated ka. Laging consecrated ang buhay mo. Okay? At ano ang benepisyo ng consecration? Next natin, ayan na. Sige, ayan. You know, consecration is essential. Why? Consecration is a preparation for our miracles. We long for miracles. We long for miracle intervention in our lives. And we want to break through. Meron kang hindi malagpas-lagpasan na mga problema. Meron kang kahinaan na hindi mo malagpas-lagpasan. Kailangan mo ng breakthrough. And consecration is the answer. Consecration prepares us for God's amazing things. Saan mababasa yan? Yan ba yung salita lang ni Perdibaga? No, hindi ko salita yan. Salita ng Diyos yan. Joshua chapter 3, verse 5. Joshua told the people, sinabihan ni Joshua lahat ng mga tao ayon sa sinabi sa kanya ni Yahweh. Ang sabi ng Diyos sa kanya, Joshua, sabihin mo sa mga tao, consecrate yourselves. Italaga nyo ang inyong mga sarili. Avoid to associate with any sinful things. Huwag kayong makikisama sa mga masasamang bagay, sa mga makasalanang bagay, sa mga maruruming bagay. Iwasan nyo lahat yun. Lumayo kayo sa kanila. Bakit? Kasi bukas may gagawin akong kamangha-manghang bagay. So if you expect tomorrow God will do amazing things in your life, anong gagawin mo ngayon? Consecrate. Umakyat ka sa taas. Saan taas? Hindi dito sa second floor. Doon sa heavenly realms. Paano ang pag-akyat ko? Nandun na nga ang espiritu mo eh. Kailangan kapatid, mamuhay ka na as if nandoon ka. Sa paanong paraan? Pray! Fast! Read your Bible! Amen? Doon ka umaakyat. Pero wag ka magpipray ng 1 minuto lang. Hindi ka pa nakaakyat nun. Pray for hours. Manalangin ka oras, mga oras. 3, 4, 5, 6, 7, hanggang 8 oras. Mag-pray ka kay Lord. Wala na akong gagawin. Doon ako lang sa kwarto. Hindi, maglakad-lakad ka. Maglaba ka. Habang naglalaba ka, nagpipray ka kay Lord. Magluto ka, maglinis ka ng bahay. Habang may ginagawa ka, ang mind mo at ang puso mo nananalangin kay Lord. Kaya inspire ka sa paglilinis dahil consecrated ka sa pakikipag-usap mo kay Lord. Especially kung ikaw ay baptized with the Holy Spirit at alam mo mag-speaking in tongues. At habang ikaw ay naglalaba, hurabada, sandarabada, sikirababakanda, bukurakata, kaya. Di ba? Amen? At mamaya, nagulat ka na lang, 3 oras ka ng laba, 3 oras ka ng praying in the Spirit. Consecrated ang buhay mo. Amen po ba, kapatid? Umakyat ka sa taas. Naintindihan niyo po ba ako? Yun ang God is holy. I live in a high and holy place. Sabi ni Lord. Sabi ng Diyos, ako'y nakatira doon sa mataas na dako.
Uy, samahan mo si Lord doon. Amen? Sa mataas na dako. Sumama ka. Huwag ka mag-alala, babalik ka din. Isip mo tuluyan, baka din ako makababa. Babalik ka din. Amen? Kaya ang consecration, inihihiwalay mo ang sarili mo sa tukso, sa mga paggamit mo ng mga gadgets. Dapat may fasting ka dyan. Hindi puro cellphone ang hawak mo. Hayaan mong may magalit sa'yo na kaibigan mo. Tawag ako ng tawag sa'yo, hindi mo sinasagot ang cellphone ko. Eh, nasa taas ka eh. Anong taas? Second floor ng bahay nyo? Hindi. Mas mataas pa dun. Amen? Nagpipray ka eh. Kaya ang termino na magkukonsecrate ka, akit ako sa taas ha, huwag mo kong tatawagan ha. Amen? Sa taas, doon, seated with Christ in the heavenly realms, consecrated ka. Kaya dapat hindi umaabot ang cellphone doon sa taas. Kaya hindi ka makasagot. Amen? Kaya sa gagawing fasting sa next week, wag mong katabi nyo mismo yung cellphone nyo at pati yung iPad mo bukas pa, nanonood ka pa ng YouTube. No, kailangan consecrated ka. You live in a high place with God. Yan po ang sinasabing God is holy. Kasi, ano ba nagagawa ng consecration? Consecration dismantles every limitation that the devil has the devil has given to us. Ang consecration, winawasak nito lahat ng limitasyon sa buhay natin. Maaaring sinasabi mong nalilimitahan ka ng demonyo. Ang totoo lang, ang naglilimita sa iyo, hindi ang demonyo, ang sarili mong pag-iisip. You have been limited by your own thinking. And also, you have been limited by people na sinasabing, hanggang dyan ka na lang. Hindi ka makakalagpas dyan sa kalagayan mong yan. At maaaring may pagkakataon na nararanasan mong umunlad ang buhay mo, tapos biglang hihinto, babalik uli sa dati, may pagkakataon na mapopromote ka na sana, pero nauudlot, na-abort yung promotion mo. Laging ganun, tuwing may promotion, nauudlot. So may limitation ang kaaway sa buhay mo. May pagkakataon na gumaganda ang spiritual life mo. Wow! Pero biglang natitigil kasi may dumarating na mga biglaang problema. Then babagsak ka uli. Paulit-ulit na lang na ganun ang nangyayari sa buhay mo. May pagkakataon din na marami ang nadadagdag na bilang na umaaten sa cell group mo. Kaya lang, dadami ito, pero hindi magtatagal, kumukunti uli. At paulit-ulit lamang, nagkakaroon ng tinatawag na cycle of curse sa iyong cell group. Pero ngayon, iba na. Dahil magko-consecrate ka sa Panginoon, wawasakin lahat ng limitasyon na yan ng kaaway. Amen? Sa buhay mo. Wawasakin yan ng Diyos. Kasi yun ang magwawasak. Dahil pagdating sa itaas, walang limit po, kapatid, ang heavenly realms. Walang limit dun eh. Ikaw ay nakaupo, you are commanding ka lang ng commanding. Nagko-command ka. Okay? So yan po. Kaya ang consecration will push you to break through. Lalagpasan mo ang lahat ng hadlang. You will become unstoppable. Kaya meron tayong scheduled consecration next week. Ang tawag ay church-wide fasting and prayer. Hindi lamang po tayong gagawa niyan. Lahat ng satellite churches natin sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Ang mga pastors natin, na pagmitingan na po natin ng lahat ng mga pastors natin yan. Kaya excited po ang mga kapatiran, lalo na yung sinabi sa akin ni Pastora Annalyn. Sabi niya, Bishop, alam mo yung mga kapatiran po natin, lalo na mga kabataan at saka mga maedad na doon sa Bulacan, excited sila sa darating na 6 days fasting and prayer.
Naisip ko agad kayo, excited. Mga kapatiran kaya dito sa Maynila, excited. Sila excited dun dito kaya. Tanungin mo mga katabi mo, excited ka rin ba? Sa 6 days fasting and prayer, excited daw sila. Sabi ni si Pastor Ana rin nagkwento, excited din siya. Kasi first time nilang gagawin din yun sa church. Sabi ko, humanda kayo. Maraming i-dismantle ang Panginoon. Amen? Maraming wawasakin si Lord na mga limitasyon na ginawa ng kaaway sa buhay nila. At yan ay preparation for miracles. Preparation for breakthrough. Amen? Amen? At napaka-importante po niyan, mga kapatid. And last but not the least, number 3, meaning ng holy. The meaning of holy means godly. Godly. Yan ang kahulugan. Kaya, makikita ho natin dito, yung godliness. What is godliness? Godliness is about hating sin or abhorring sin or rejecting sin. That is the meaning of godliness. You know, inawit natin, and I cry, holy, holy, holy God. Bakit sinabi siyang God is holy? Because God hates sin. He hates sin. Kinamumuhian niya ang kasalanan. He abhors sin. Nasusuya siya sa kasalanan. He rejects sin. Tinatanggihan niya ang kasalanan at ang mga makasalanang bagay. God is pure. Yun po ibig sabihin ng holy. God is holy. Godly. Ngayon, sa ating parte naman, kapatid, be holy, for I am holy. Ano naman ang mensahe niyan, kapatid? But God said, be holy, for I am holy. What does it mean sa atin? Sabi ng Diyos, oy, maging banal din kayo. It means, maging godly tayo. Sa paanong paraan? Ano yung sabihin ng godly? Pag sinabing godly, it doesn't mean, wala ka nakukumit na isang kasalanan man lang. Wala. Ibig sabihin nun ay, you must hate sin. Kailangan kamuhian mo ang kasalanan. Kamuhian mo ang mga bagay na marumi. Abhor sin. Reject sin. Be pure. Yun ang sabi ng Diyos. Tumulad tayo sa Kanya. Na tayo, kapatid, ay lumayo sa mga bagay na marumi. Sa mga bagay na kasalanan sa atin pong mga buhay. Tingnan natin ang 2 Peter chapter 3 verse 11. Ano ang sabi diyan? Sabi rito ni Apostle Peter, since everything will be destroyed in this way, what kind of people ought you to be? Ano yung sinasabi rito, since everything will be destroyed in this way? So bago mag-verse 11, basahin mo muna ang verse 7, verse 8, verse 9, verse 10. Makikita nyo dyan, yung plano ng Lord, wasakin ang mundo. Sa pamagitan ng apoy, tutupukin ang mundong ito. Kaya lahat ng pinagpundaran ng tao ay mapapasawalang kabuluhan. God will purify this world. Sa pamagitan ng isang matinding init, lahat ng bagay na dapat matupok ay tutupukin sa mundong ito. At dahil doon, sabi nito, since everything will be destroyed in this way, anong uri ng buhay dapat ang ipamuhay natin? Dahil darating ang judgment ng Lord sa buong mundo. Gugunawin ang mundo. Hindi na sa pamagitan ng tubig baha, sabi ni Peter, kundi sa pamagitan ng apoy. Ano raw ang dapat naging pamumuhay? Anong sabi? You ought to live holy and godly lives. Holy and godly. Ngayon, magkaiba ba ang pagpamumuhay ng holy at saka ng godly? Hindi po. Parehas lang po ang ibig sabihin niyan. Sa pamagitan po, nung hinighlight ko na word na end, yan ang connective phrase. End. Yung nakapula, end.
Kasi po, sa Greek word, ang Greek word ng end, at, di ba? At yun sa Tagalog ay kai, K-A-I, in Greek, which is a connective phrase that means any word that is connected by end are one and the same. So pag sinabing holy and godly, yung holy, ibig sabihin ay godly, yung godly, ibig sabihin ay holy. Kasi nagkaroon siya ng kai, na Greek word, na kinunik yung holy sa godly end. Kung ano, kapatid, ang ibig sabihin ng holy, yun ang kahulugan ng godly. Kapares lang sinasabing the great God and Savior, Jesus Christ. May end doon. Great God and Savior. Yung great God tsaka yung Savior ay iisa. Kinunik siya sa Greek word na kai, ang end. Hindi yan katulad ng English grammar natin. Pag ginamit natin ang end, magkaiba yung perdi and isbel. Di ba? Perdi and isbel. Hindi magkaparehas yun sa English. Pero pag Greek yun, pag sinabing perdi and isbel, ginamit yung end na kai. Si perdi ay si isbel ay si perdi. Ganun po ang interpretation nun. Kaya dito, pinakilala sa atin, ay ibig sabihin ng holy ay godly. Ganun ang Diyos. He hates sin. Kaya dapat mo ring kamuhian ang kasalanan sa buhay mo. So since the present earth will not remain, yun po ang ibig sabihin nun mula sa verse 7 hanggang verse 10 ng 2 Peter chapter 3. Dahil po ang kasalukuyang mundong ito ay hindi mananatili. Ito po'y gugunawin. Nasa Bible po yan. Magugunaw ang lahat ng bagay dito sa lupa. Tutupukin ng apoy ang mundo. Kailan mangyayari yun? Malapit na yan na maghanap. Ano ang dapat nating pamuhay dito? Katulad ng Diyos, namuhay siya bilang banal, maging banal din tayo. Sa paanong paraan? Number 1, mamuhay tayong unique, special, different from others. Number 2, katulad ng Diyos, mamuhay tayong consecrated ang buhay natin. Lagi tayong umaakyat sa taas. Kaya pag nagkita kayo ng matagal, kamusta na? Galing ka sa taas Oo nga nakailang araw ka sa taas? 5 araw kang, ibig sabihin 5 araw kang nag-fasting and prayer. Galing ka sa taas You live in a high and holy place. Consecrated po yun. Umakyat ka dun sa taas. At ikatlo, pag sinabing God is holy, sa atin, be holy, ano ibig sabihin nun? Live a godly life. Ano ibig sabihin ng godly? Hating sin. Rejecting sin. Naunawaan nyo na ngayon, ang kahulugan ng holy. God is a holy God. Kaya kung sa buhay ho natin ngayon, nakikita natin kapatid, mukhang ikaw ay hindi nabuhay sa ganyang bagay. Surrender mo ang life mo kay Lord. God is a holy God. Ipapakilala niya sa iyo na siya'y holy. Tignan mo ang katabi mo. Tignan mo lang Huwag mong titigan. Tumingin ka lang. May napuna kang pagkakaiba ninyo. Iba ka ba kaysa sa kanya? O wala kang nakitang pagkakaiba? Parehas lang kayo. Dapat meron. Depende kasi yan sa level ng iyong pagkakilala sa Diyos bilang holy. Kung kilala mo ang Diyos mo, magiging katulad ka ng Diyos na iyong pinaglilingkuran. Kapares yan sa mag-asawa, kaya minsan nababati, magkamukha na kayong mag-asawa. Di ba may mga ganon? Kasi lagi silang magkasama. Kaya pag lagi mong kasama si God, nagiging katulad ka rin niya. Nagiging kahawig ka ng ating Ama na nasa langit. Alam niyo pa, pumasok kayo sa secret place ni God. Punong-puno ng apoy ho doon. Nakita ni Daniel yun. Nakapasok si Daniel sa secret place of God
Nakaakyat siya sa itaas eh. Nagkaroon siya ng consecration. Kita niya yung trono ng Diyos. Grabe, punong-puno ng apoy yung throne of God. Full of fire. Tapos merong isa siyang nakita na parang river, umaagos. River of fire. Umaagos. Kaya pag nag-stay ka sa kanya, para kang gold na pinurify eh. Mapupurify ka talaga pagka you stay in the presence of a holy God. Kaya yung dulo ng awitin, I am changed in the presence of a holy God. Kaya pag ikaw, kapatid, ay pumasok sa itaas, pumaitaas ka, ibig sabihin nag-consecrate ka, matatransform ka, may nababago sa buhay mo. Kaya walang nababago kasi namumuhay ka sa lupa, sa lower dimension. Umakyat ka. Nandoon ang espiritu mo eh. Makiisa ka doon sa espiritu mo. Nakaupo kasama ni Kristo. Ephesians 2:6. God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realms. Seated us with Him in the heavenly realms. Nandoon ang espiritu mo sa taas. So sumama ka sa espiritu mo. Hayaan mong maiwan ang katawan mo dito sa lupa. Kaya maging spiritually minded ka. Huwag maging earthly minded. Maramdaman mo yung presence ni Lord. Para kang tinutunaw eh. Alam mo, pagka pumasok ka sa presence ni Lord, makikita mo lahat ng batik sa puso mo. Ang dami. Hindi ka matatapos sa buong mag-araw. Isa-isahin mo lahat yung mga pinakikita sa yung mga pagkukulang mo, kasalanan mo. Lahat eh. Isa-isahin mo. Naranasan ko yan. Talagang buong araw, hindi kasya para sabihin natin kay Lord lahat ng mga pagkukulang natin sa Kanya. Kasi ini-expose ni Lord, tinatanggal niya lahat ng kasalanan sa pagitan ng Kanyang banal na apoy. Kaya pagbaba mo rito sa lupa, nararamdaman mo, sanctified ka. Hindi makaapekto ang mga kagat o tuklaw ng serpiente sa iyo. Dahil ikaw ay nasa high altitude. Mataas yung lugar na kinalalagyan mo. Na bagamat naglalakad ka rito, but your spirit and soul nandun sa itaas. Kaya hindi mo maramdaman yung mga problema. May problema ka, pero hindi mo maramdaman. May problema pala ako, hindi ko akalain. Ganun. Kasi nasa taas ka eh. Okay? Uy, kalibitin mo katabi mo, uy, gumising ka kamo. Umakyat tayo ngayon. Yung sa katabi mo, umakyat tayo ngayon. Gusto mong umakyat? Umakyat tayo ngayon sa presence ni Lord. At biblical po yan, sabi ng Lord kay Apostle John, come up here. Pinaakyat siya. Sa Book of Revelation, chapter 4, verse 1, come up here. Pinapaakyat siya. Consecrate yourself. Talaga mo ang sarili mo. Nasaan ang iyong espiritu? Andoon. Nakaupo sa kanang luklukan ni Jesus Christ. Grabe. You are placed in a position of power and authority. Nandun ka eh. Katawan mo lang ang nandyan sa lupa eh. Amen? So, umakyat ka. At akyatin mo ang pwesto mo doon. Amen? Nandoon na nga, nauna na yung spirit mo. Sabihin, yun ang spiritual position mo, nandoon ka na eh. Akyatin mo lang siya. Hallelujah. Sige, tayong lahat ay tumayo. Sabi sa katabi mo, huwag mo kong istorbahin, aakyat ako. Hallelujah. Amen? Aakyat ako.